Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Naton oras sa kabarangay, may na kita 11 minutos na, nakalabay ha alas 9. Nasunod na kita ha second hour aton mga notisya na ini tikang dini ha aton dapit. Welcome ha aton taramdan na sumat estihanon at ipen pumida lagi hapiton iyo kahampang Engineer RV ha Master Control. Transmitter Chief Tig Joey, pinagiton supervision ni Ate Ruth. Nga nakita hiton ka alas 10 as usual. Haruhalaba pa iton aton oras, karegsid ngon darudamu pa iton aton pag-hihisgutan, pag-hirumang rawan yan ang adlawhan na Wednesday. Matariti pa naman iton aton panahon, didiha syudad hit Borongan. Kumusta iton panahon, didahi iyo dapit. Pariho ba didiha amon dirigid nakaka-full blast hiya Mr. Sun. Hirot hiton pagmaneho aton mga motorista mga biyahero. Medyo cloudy, mostly cloudy nga niton aton kalangitan hapag kaya na. Pero waray man naraot-daot nga panahon babantayan nga pagdaga low pressure area or anuman thunderstorm diniha aton nga northeast monsoon.
adton hiluag nga parte no hiton aton nasod an nakakapagdurot hining kahimtang hiton aton panahon. Siyempre adto na mga public service announcement unahon talaanay Engineer RV. May dahini mga pagbabag-o maupay nga aga no nga dahito na ato na mga estudyante. Mairuiha pa man ano mga almost a month pa iton ato na mga estudyante haira naman pag binalik-balik ano ngadto hiton ira mga eskwelahan labi na iton nagamit iton libre sakay bus iton gobyerno syudad iton Borongan nag-epekto kakelep ano March 17 ala daw kuhaon ta ini para hiton na nagbabantay ano hadton tisakay hiton na bus. Maupay nga aga anay Maria Jelina Lihion na schedule hadton na libre sakay bus nga nag-epekto kakelep March 17. So nagkamay-adahin na pagbabago dara ini syempre pag part iton austerity measures ano dara hiton na paghinitaas iton na presyo hiton na diesel nga na gasolina. Na mga ruta adingan oras ano na biyahe ti kang Lunes nga dahuybes masakay di dahabugas mas ginpa agahan ini ano pananglitan hiton aga 5 AM pagkakelep alas 4 hiton kelep atensyon di dahiton backstage ano habugas. Ang backstage naman hakamada 4:30 AM bantay na kamudida no an mapakadihasawang tipabalik naman ngadto ha iyo 5:30 backstage kamada 4:30 AM nga na 5:30 bugas kamada 6:30 AM alas 9 hiton aga alas 11 hiton aga alas 12 hiton udto ngan alas 4 hiton kelep. Alayon ano paki-check didi hiton official Facebook page hiton Borongan City Information Office. Ada iton an sked adtong aton ginbasa kada Lunes nga dahuybes may daliwat didi schedule kada Biyernes ngan Sabado. Para diri ka mo mabayaan kakelep ini nag-start ano adto na bag-o nga schedule. Kay padayon man ini kakelep daman nagtikang adton pag umento ano as per advisory hadton Department of Energy nga naadiman adton aton mga pictures ano han pa fuel prices diniha aton na syudad hito na Borongan alayon paki-flash Engineer RV as of yesterday iton kuhaon ta daman unina no ato na paglibot pero kakelep mo pa itiya ato na presyo pira nga mga gasolinahan diniha aton na syudad ano na Borongan kataliwan magpatuman ang mga otoridad hadto na pinakabag-o nga pag-aumento kakelep nga adlaw 97.70, 95.50 no na diesel iba-iba ini depende kon diin kamo nga gasolinahan ano mapa tubig ano adto na pinakahataas haaton nakita ano diding pamresyuhan hala may da 95, 70, 95, 50 may ada 104. Ang diesel ano 104.50. May dabadaman 97.80. May ada 98 ngan adton akon pinakahataas nga ako nakita didi 113.50. 113.50 pesos ano adton diesel. Parihuman gihapon adton presyo ano hadton gasolina in padayon gihapon ano nga pag umento. Salit ginaawhag ano adton nga tanan nga magtipid. Ngan unahon talaanay Engineer RV darahini nga pag hinitaas ano hiton fuel prices aton petroleum products
aton pamatian anay no aton haliputay nga pahayag dida inihan na gindumara nga joint PDC PDRRMC meeting ha pangunguna ni Governor RV Ivardoni. Adton iya pahayag kasumpay hini nga padayon nga paghinitaas hiton petroleum products. Para gihapon ini hiton gindudumara nga mga pitad hiton provincial government. Naman is pag-determine ang ating mga offices, mga frontline services na kung pira talaga atong intake so that we can have enough reserves. Pati iwan ka level na natin mga munisipyo na sana magkamayada kamuhin data, magkamayada kamuhin enough resources nila yung mga fuel partners, fuel stations para makareserve na kamo in eksakto nga amount kahit ating mga frontline services. Because we also want to deter hoarding in the level of the government agencies. Kailangan, syempre, kumuha tayo mag-reserve kita yung mga fuel, bakit mo rin na matira, no? Para sa mga citizens natin din yung probinsya. Alright, so ang badtuhi Governor RV Ivardoni atun iya pag-aghat dahiton frontline services, emergency nga makigsumpayan nga dahiton ira partner fuel stations para makapagreserba hin eksakto la nga gasolina diri daman mag-hoard iya liwat gin pahinumdum para hiton fuel supply labi na iton dahiton mga gasoline stations likayan adton pag-hoard para diri liwat maubusan adton iba nga mga konsumidor. May dahin ni kaakibat nga sanction iton Department of Energy pananglita na mapamatudan nga may ada hoarding nga nahitatabo. 19 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 haaga. May dakita didi na kikita nga mga pictures may ada at report Daisy Belizar. Alayon paki-call may dahi magiging kaistorya hipuli sa Major Yumorfo Batlangao, Chief of Police hiton Dolores Municipal Police Station. So amoy niya adton pagtag fuel crisis. So diri la kita hini iton naatubang bugos nga kalibutan, bugos nga nasod salit kanya-kanyang austerity measures iton igin papatuman bisan pa mga local government unit. So sa hinididano iton pagtaga 4-day work week. Nakadto kita kakulup Kapitolyo, nagkakalap gihapon kita na balita. So yun na ngayon nga simana dara kay holiday man hiton 20 iton mga opisina yan back to regular an 8 to 12 1 to 5 kasi holiday man hiton 20. So nagkamayada inihin amendment adton igin pagawasan hadi nga executive order kun may ada holiday. So mabalik nga to hiton regular nga oras adton pagtrabaho. Pero by next week balik na naman adton 7:30 to 6:30 or 7 to 6:30 depende kun adton oras nga igin takda adton mga local government unit. Bueno kabarangay oras nga 21 minutos na nakalabay alas 9. Adina aton karawaton aton report ni Daisy. Daisy, good morning. Daisy? Waray pa? Okay na, contact pa. So amo iton an aton na-mention kanina kay nakadto kita Kapitolyo kakulup sigen aton pagkalap sa ring hin mga balita. So amo adto nga back to 5 PM adton ira paggawas han mga opisihan mga kawani kay pareho man liwat ang didi naman city government kay holiday man hiton 20. Salita don compressed work hour so igpapadayon ini by next week. Bueno kabarangay antes sa Engineer RV aton mga video clips may kalabutan ini han aton liwat pag-cover han papreskon waray kasi ini naton kahuman han aton pagplay adton mga pahayag ni Ramam Hussein sugad man adton taga OPAS ngan DTI
May pagisumpay naman nga dilani kita hini nga pagtaga serbisyo panlawas na ibaraw ang taliwata kakulup provincial governor's office nga nakigsumpayan ngayon hi Governor RV Ivardon imedaliwat natin dida nahisen ko ba Engineer RV adton pagbisita ni Governor RV Ivardoni. Ayan, waray naton pasa pa adton mga pictures an ginpapakasig nga sumpayan na COICA Philippines nga provincial government han Eastern Samar para ini hiton pagpakasig hiton health services dinhi aton probinsya aton anay talaka ayun while waiting iton mga balita. Nakalabay kasi nga si Mana mapasuini nga karawat na COICA Philippines si Governor RV Ivardoni binisita hiya ngadto naman opisina COICA Philippines last Friday ini March 13 para ini paghisgutan adto na progreso na mga proyekto nga na mapakisig pa adto na sumpayan COICA nganhan provincial government Eastern Samar. Adain mga pictures credit to COICA iton sumpayan ni iton ini kanan kalawan naton anay yada na adto na mga pictures. All right. So, durante hadto na meeting, ripaso ni COICA Country Director, ang Korean cooperation ini, International Cooperation Agency, amo ito na COICA, na Korean government inihiya. So, nag-restorya, balyu ay mga updates, may pagisumpay hiton padayon nga kooperasyon duha an Korean government nga adto na provincial government panuyo nga makahatag hindi kalidad nga serbisyo panlawas para nga niha aton probinsya hiton na Sinirangan Samar. Aram naman natin di ba nahibalita taliwat ini nga ginbisita hadtohan COICA an ira naman ginpupunduhan din niha aton nga project iton rehabilitation hiton Felipe Abrigo Memorial Hospital. So hira ini ito nagpupundo iton COICA ginre-rehabilitate iton FAMH nga ginpapakisig pa iton Giwan Interlocal Health Zone. Katuyuanan hiton nga ma-upgrade iton FAMH into safe level 1 facility. So karagsid ngun may daliwat hining mga equipment nga ginahatag ngan kun iyo babalikan as in giupay na didto iton FAMH iton ira talaga building ngan iton access iton katawhan mapahiluag ngan mapaangat iton serbisyo panlawas nga dahito na mga paghigrani nga mga bungto dida naman hagiwan. So amo ito niya kumbaga ginpakisig pa strengthen pa iton kooperasyon hiton Korean International Cooperation Agency kun COICA ngan sugad man provincial government hiton Eastern Samar. Pero may daliwat hiton, may daliwat kumbaga ambag ito na provincial government. Una aton pagkalapin na notisya Office of the Governor, nahibaruan natin nga bubutangan liwat iton dito in dialysis center iton FAMH. Kay aram naman natin nasa ring adto hi Doc Jessica Sabalberino ito na Chief of Hospital ESPH pagkadamo naghihinitaas iton kaso hiton mga dialysis patient dinhi ato na probinsya hiton Sinirangan Samar. Salit ngayon lang nga ngadto dapit hasur mataganda man hira didto hin dialysis center. Baman di naman north may daman private nga hospital nga nag-o-offer daman hiton dialysis nga services para hiton na mga CKD
adton mga kumbaga pasyente no nga kinhanglan na talaga hiraan o iga dialysis. So nga tanan ini paningkamot para mapaurupay pano ito na serbisyo panlawas para hiton accessibility hiton na mga Eastern Samareños. 21 minutos na kabarangay, 28 minutos na nakalabay ha alas 9 haaga. Nga di anay kita pahibaro tikang naman Provincial Veterinary Office kay buwas na padama ini nga adlaw adto na libre nga neutering kun pamisit. Para hadton kaayaman nga nakaudingan para hiton mga pet owners dadaniyo iton iyo mga ayam ngan uding Provincial Veterinary Office buwas nga adlaw. Buwas lang nga adlaw March 19. Pero ito na libre nga panbakuna in the whole month of March como rabies awareness month nga aktibidad. Pero buwas nga adlaw in pankuan naman hiya matutok hiton panmisit. Pero may dadaman panbakuna. Libre iton hiya pakada ka mo PVO didi provincial capital site barangay alang-alang syudad hito na Borongan. Diri lay ni limitado para hito na mga boronganon kung may da nakakabati harani la dinhi Borongan pwede ka mo hini mag-avail kay inisyatibo ini hito na ato na provincial government para masiguro nga adto na mga aya, mga kaudingan in may daghapira kumbaga serbisyo nga makukuha tikang hiton aton gobyerno ngan pwede liwat kamo aton panbakuna para kumpleto na bakuna kontra rabies may daliwat deworming ngan darahiton kalimitado naman hining serbisyo halimbawa iton neutering pagpalista kamo pakadi kamo iton mga pet owner para makapagpahimulos sa nasabing serbisyo. Markahiyan to niyo kalendaryo, buwas na Marso 19, Huwebes nga adlaw. Pero sa ring tapa, ito ang panbakuna in the whole month of March, kumo kaparte ito ng mga aktibidad, hapagtigaman, pag-obserbar, iton rabies awareness month. 30 minutos na, nakalabay alas 9, adinahi Daisy para haton iyan naman na balita. Daisy, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, okay. Aga, ngan sugad man nato mga viewers ito na agrafa so non haan ka na Miyerkules nga edisyon na tipe. Daisy, nagpuputol-putol. Interview may chief police. Daisy, alayon iton na imo lugar. Particularly Nagpuputol-putol, oo, paki iba daw hala. Okay, mandidiyan aton sitwasyon. Mhm. Alright. Ayan. Oh, na, sige. Okay, medyo okay na. Go ahead. Okay. So, Ate Pen, iton aton na bisita yan na pinagiton phone patch interview ang may Chief of Police sa bungto naman hiton Dolores kasi may ada mga insidente nga nahitabo dito nga at the same time pangumusta ang naman iton na sitwasyon. Ito natin naman mga otoridad sabi naman nga bungto. So, unahan ta, i-greet ta, nga ni-acknowledge natin na adin na halinya Police Major Yamorfo Batlanggaw, iton Chief of Police, iton bungto iton Dolores. Sir, magandang morning. Oh. Hello? Sir, magandang morning. Live na po tayo sa Radyo Pilipinas, Borongan, sir. Magandang umaga. Yes, sir, magandang umaga. Hindi mo kami marinig. Yan. Alright, nagpuputol-putol ata yung yung connection doon. May problema po ba yung linya ng telepono? Signal dito sa area ng station natin sa Dolores. Okay. Siguro pag malapit sa bintana, baka magmaganda yung signal, sir. Paki-adjust lang po sa location. Opo. Ngayon, clear naman. Loud and clear na po tayo. So, Sige po. muli, magandang umaga, Police Major Yamorfo Batlanggaw, sir. Opo, ma'am. Good morning po.
Oo. Sir, pwede nyo kami kwentuhan ukol po sa na-aristo nyo na parang bumili gamit yung peke na pera dyan sa Dolores noong linggo? Sir Batlanggaw. May insidente po na kuan nangyari March 15 or about PM ng hapon sa Barangay 1, Dolores Eastern Samar, sa may palengke po ito. And ito pong mga suspect natin, multiple suspects na hindi po taga dito actually sa area natin, hindi taga Dolores or taga Eastern Samar. Bumibili po sila ng ng mga produkto or as per sa incident is bigas sa tindahan gamit ng taking 1,000 peso bill. Nakasasakyan po sila and as per sa pagkakakilanlan po is taga Caloocan City. Mga hindi po taga rito. Sinasabi, may dinalaw daw, may natin, pero yun po yung nangyari. Sunod-sunod po silang nagkukuhaan Yung modus po nila is may tinatarget po sila na isang na tindahan. Pag may target na silang tindahan, susunod-sunuran nila ng punta kasi as per information is 4 sila sa isang sasakyan na gumagawa nito. Nakuha po natin yung driver, na-identify yung isang babae, may 2 pa pong unidentified na babae, at large pa ngayon. Ang ginagawa nila, mabili ng bigas, may una nabibili ng bigas, tapos magbabayad ng peke, tapos may 2 pag bibili na naman ng totoong pera, then parang lilituhin talaga yung tindera po natin. Ganyan. And so far, as per sa investigation din po, yung pagtanong-tanong sa mga tao po, is ilang araw na po nila napansin dito sa Dolores yung sasakyan and yung mga tao na sinasabi po natin. And sa ganito pong modus, kita po natin, taga Caloocan sila, napadpad dito sa lugar natin sa Eastern Samar, sa Dolores. Very likely po na hindi lang isang pampo ito, hindi isolated na silang 4 lang. Talagang nagpapalipat-lipat and ginagawa talaga nila na modus, nagpupunta rin sa ibang lugar. Nakasasakyan talagang kaya-kaya nilang lumipat sa ibang town para mag-conduct ng ganitong modus. So sir, di ba may nadakip kayong isa? Asa na po ngayon? Ano yung status? At saka meron pa bang ibang nabiktima dyan maliban lang sa nabilhan ng bigas at saka yung mga nakuha na mga bigas? So far po may so far po sa nag-report isa lang po yung lumapit sa aming tanggapan na identify na nabiktima siya ng itong grupong ito. And sa actually sa na-hospital po si yung victim po kasi siyempre dahil po sa na rin sa stress or sa takot po kasi sa totoo po is right after po nang nahuli po siya pilit po siyang kinokontak ng na kung mga sino-sino and sinasabihan na na wag na daw magtuloy magkaso at ibibigyan na lang siya ng pera o nakikipag-areglo po ba? Nakikipag-areglo. Ito po yung dinidiscourage namin kasi magkano lang po ang i-areglo niyan. May po bibigyan, sasabihin na 1,000 o 2,000, sabihin para hindi lang magkaso. Pero ang nila dyan is para makapangbiktima pa ng iba. Kaya kinananawagan ko po sana sa ating mga mga audience, mga nakikinig po na if ma-encounter po ito is wag po tayong magpadala sa pakikipag-areglo nila kasi pag hindi po na stop sa situation nyo pa lang po talagang mas marami pang ibang
mabibiktima ito, hindi natin alam. Baka bumalik din lang sa inyo yung peking pera kasi magsi-circulate po yung peking pera. Biliwan. So sa ngayon, sir, sir, yung Morpho, sa ngayon, andoon yun sa hospital yung suspect, pero hanggang ngayon, meron na po ba kayong na-file na kaso? Okay, parang ang hirap ng connection papunta sa Dolores. Yung Ada. Sir, pati yung Putol. location nyo po, yung location dapat malapit sa bintana, choppy na po, sir, eh. Opo. Yung Choppy pa din, sir. Paki-change ng location, sir. Paki-change. Parang hindi namin maintindihan. Unreadable po yung ano nyo. Yung... okay. Oo, signal, ano? May Anay, problema ha? tayo. Ano? Kasi ito po, Mm. ito na Dolores MPS, ito nira talaga Anay na in upo. Makuri itong signal. Pero pamiti kita. Oo. Hain na yun na Daisy ang suspetsado, ang usa na nadakpan ba? Anay, na utod ata hira Daisy, no? At doon balita. Anay, ha? Alright, so again, kakaistorya ni Daisy, Police Major Yumorfo Batlangaw. Iton OIC Chief of Police Dolores. May pagisumpay inihin grupo nga namamalithin bugas nga gamit in ginaaligar peke nga kwarta didaha Dolores sa baa kay naaresta rin usahan na mga suspetsyado. Pero adton subay hadton istorya ni Sir Batlangaw adton mga kababayan nga grupo hadton na grupo nakakalagyo. So duha nga kababayan. So kinahanglan na maging adanay Daisy. Maging ikmat kita ito na mga tindahan na hindi naman nga namamalit bang ininihinga niha aton syudad ito na Borongan na kinahanglan siguro mahibaro kita kung paano pagkilala ito na peke nga kwarta. Alright, so adi ato na balikan ni Daisy. Daisy, go ahead. Yes, Ate Pen, balikan ta nga how, di halinya, hikoan Police Major Batlangaw, itong Chief of Police naman na Dolores. Sir Batlangaw, yung tanong namin ngayon, na kasuhan na po ba yung suspect na yon at ano pa yung ginagawa para ma-identify o mahanap din yung tatlong nakawala? Yung hindi, yung parang naka-iskapo ata, no? Opo. Sa ngayon po, pinapacirculate na po namin yung picture ng ng mga suspect na nakunan natin ng picture. Kaso yung dalawa po medyo hindi po wala pong CCTV na nakahagip ng picture ng dalawa pa nilang kasamang babae. And And with regards naman po sa pag-file ng case, on process na po yung pag-file po natin ng kaso sa mga individual na ito. And ganun po. Sir, di ba meron reglementary period dyan? So, ibig sabihin wala na yan sa inyo? Kasi Sunday pa yun Opo. So wala na yan sa inyo kasi hindi na-filean ka agad ng kaso? Opo. Kasi ang nangyari po is sa city, sa Kwampa, sa Tacloban pa yung pagbe-verify ng ng fake currency. And sa nangyari nga po is yung nung na-hospital yung yung victim po natin, hindi po siya makapag-appear sa prosecutor's office na para sa pag-inquest. Kaya yun po yung naging kuan. So ngayon po is for regular filing na po itong kasong ito.
Ngayon po, wino-workout po natin na mafailan sila ng case and ma-circulate po yung kanilang mga picture yung pangalan. Pero so far sa sasakyan sa mga evidence po na na-recovered sa area is nasa custody pa po ng station din. Okay, so nasa station yung SUV na gamit nila. Pero yung tao, suspect wala nandyan na. pa ba sa area, andyan pa ba sa ospital? Kasi mahirap na yung hagilapin, sir, pag sa regular filing na tayo, ano? Opo. Hello? Yes, sir, go ahead. Ano po yan? Oo. Hello? Parang Wala po. mahirap na yung mahagila pag makawala yan. Kasi talagang pinakawalan nyo naman, kasi kumbaga, tapos na yung reglementary period. Kasi kailangan din makumpleto din yung document Hello? filing in court. Yes, sir, yung Morpho. Opo, mahirap po talaga pag sa ganyan na pati po mismo yung magiging complainant or yung victim is nagkakaroon ng issue with regards sa pagpa-file po ng complaint kasi pagkatapos po ng reglementary period, kailangan po namin palabasin na po yung nahuli pag hindi po siya i-inquest. Kaya So ano yung sadly, stand ng may- complainant, sir? Ano yung stand ng complainant? Magkakaso ba sila o hindi? So far po ma'am, yung last nang nakausap po namin yung complainant is mag-cooperate po sila sa pag-file ng kaso sa mga suspect. Pero try na i-convince na hindi na mag-file noong Yung po suspect. yung isa namin na narinig na sinabi po ng complainant sa amin is may mga lumapit po sa kanya, may mga tumatawag na kinukuhaan po siya na wag nang magtuloy. Pero sa butiang palad po na napaka-desidido po mabuti po yung intention po ng ating complainant para sa mga tao dito sa Dolores Eastern Samar na hindi na maulit yung yung ganitong modus or hindi na wala nang iba pang madamay sa sa ganitong klaseng modus. Kaysa gusto talaga niyang mag-file ng kaso. So hasip tabi namin once naging okay na po siya, makalabas po siya sa hospital and yun po din kasi ang hinihintay ng prosecution process natin na talagang available po yung complainant sa Oo. Pero pag yung suspect na yon, pag lumabas yun diyan sa Dolores, wala na kayong hawak diyan kasi wala pang kaso, 'di ba, sir? Opo, wala pa kaming warrant sa kanya. So, sa ngayon, pero ang diferensya lang po is coordinated na po sa Market Administration and sa LGU itong mga suspect natin para po sa sa safety rin po ng mga tindahan ng mga tao dito sa Dolores. Kasi sir, the other day lang parang meron na din dito sa Borongan. I don't know kung reported na sa PNP, meron na din dito na parang flower shop na nabilhan din ng picking 1,000 pesos. Opo. So, Parang so kailangan talagang filean nyo ng kaso para hindi na hindi lumawak yung operasyon nila dito sa atin. opo. So, very likely po yan na hindi lang po sila yan, and hindi lang po isang grupo. First time ko yung pera sa sasakyan, nasa isang So nasa inyo pa yon. punto yung yung pera na nadala ng isang suspect na tumakbo ng babae. So, Okay. yung pag-iingat po sa ating mga mga listeners na wag pong basta kilatisin mabuti yung yung pera na tanggapin, and as soon as pag medyo may maramdaman kayong paghihinala, pag nahawakan niyo na yung pera o nakita niyo yung pera, huwag mo kagaring ibalik yung suspect. Kasi sir, di ba yung pagbili nila, parang konti lang yung amount ng pinipili, tapos yung sukli, mas malaki talaga. Opo. Ganun po yung the usual na pinupan nila para i-prove ba yung isang area para malinis, makuha nila yung pera nila, mapalitan ng totoo yung pera nila.
Pero sir, paano yan sa mga ordinary na na mga tao na mga nagtitinda niyan na hindi naman kabisado talaga yung pera, kung PK ba yun o original, paano yung gagawin? Kailangan pag-aralan talaga, no? Opo. Pero ito naman po. Kasi yung peking pera, ipatitignan nyo siya on its own. Talagang may Okay, so naputol na naman Ate Pen, Hello. Waray, wow. Okay. Nautod na ang linya Ate Pen, siguro okay. ko na lang yan, oo, kay talaga makuri mandaman, tapos waray na kita makaaro hadton update, hiunong naman hadton na So ato na lang ito, ma-update na lang kita probably bukas nga ho nga daw dito natin masunod nga program kay nautod na ang linya makuri ito na signal hiton telepono nga to hiton ira bag-o nga police station hiton Dolores MPS. Pero nagpapasalamat kita pero adyan aton nahisabutan kapag kaya na wara na di diton tustudiya hiton aton mga otoridad adto nga sa nga suspect nga nadakop kay unang-una nagpadaradaman nga to hospital pagkatapos didahiton linapos naton reglementary period 36 hours neto na depende kung diri ang nagsasayop nga kaulangan mapasakaan nira para diri makagawas atong suspect within 36 hours sakayan pag-verify pa han kwarta makadto pa takloban so gatiton para i-confirm kung PK ba iton o diri so nga dahiya na wala na iton wala nira kalanat aton na iging kalaan nga panahon nga dapat ira diri sumakailan ha korte para dili makagbaton adto nga suspect. Pagkatapos sa pagkayana naton nakuha pa nga impormasyon hiton Chief of Police, gintratry hiton pag-ariglo ha. Adton mga complainant. Ngani di da pala iton Ate Pen Nakada pa. Mismo. Hadton na tindira o hadton tagadhan tindahan nga piki ginpupurbahan na dida pag-ariglo ha pero wari karuya dadto nga babae nga biktima nan igintawag hadton mga otoridad asit ang kadakop hadto nga usanga Tira Daisy mga Tagalog bait mga diri mga taga dinhi mga taga Caloocan ayan para kumbaga may dangani diri talaga mga taga dinhi imagine SUV anira sinasakyan so mga big timer ini kumbaga nga ira grupo nga pangilalan nala although kasi iton PNP di man igin papakita iton kahimo di dahiton kasi may madam heragin susunod nga direktiba an magtatag-alog waray hira upod nga kay daw la nga of all places na hinga dahira Dolores na hinga niha at may dabanira contact daw la an siring nga mga taga dida na-ring la Ate Pen may adan heragin bisita nga da. So probably sineta nira contact. Kasi ay nga nahinga dahira. Nga daton mga otoridad nga daton reservat lang daw may ada daw kuno nira ginbisita nga da Dolores. Pero may dahira to nira to yun na panamalit tapos naman para mabalianin na original nga kwarta masuklianin na original nga kwarta aton irapili nga tag 1,000 peso bill ba kadako iton Ate Pen pira man lay iton gana labi na kung good nga matindahan bisan padagko kadako hingkalugian kay napalit tag kuan la 2 ka kilo tulo masukli ka pa haira di ba tapos masukli kahin sobrahin 800 imagine ka tapos dara pa iton produkto so worth 1,000 talaga aton makukuha haim kung piki nga kwarta iton hipapalit. So it's important hiniya na iton public awareness nga maghirot kita. Ngayon somehow Ate Pen hibabaruan tagad kun piki basta diri la kita malipat. Bisa iton kuan pala harasingas ba iton pagkaput pala ni mahibabaruan ta na talaga labi na hira kay mga negosyante aram ito nira. So di da itada hira kung nagdadamay tao nga man maralit nga kumbaga di ka na nakakapan diri panginano. Pero hira aram itnira. Kay din niya Borongan may adad liwat kasangkolop adad to na biktima daman 1,000. Ay grupo I don't know kung nag-report hira daman ha Borongan MPS.
Basta Oo. piki daman, ira daman igin pa verify, paka kuan na nira, paka materiya, ano nga, piki nira pagtahap, igin pakian na nira, ano, dida naman sa nga remittance center, iyon, na-confirm talaga, di ba, may damadamit nira lugod mga gamit. Pag-detect kon piki itong kwarta o diri, nag-detect talaga nga piki agto. So, ibig sabihin, iton ba nga, naikot hira din niya aton dapit sa indikasyon ba, kasi diri nala Dolores. Correct. So, asyad Oo. nga kaulangan na pagkuan, kaulangan hiton pag-ikmat, ano, kay, syempre, labi na yan na nga, mahal iton mga produkto, ano, tapos mabibiktima la hinsugad. So, ati pinasyalan ito natin Alright. balita para itong sumatisihanon papasalamat lagi hapon kita no haton Chief of Police, si Police Major Yumorfo Batlanggaw haton oras kay ginhatag haaton na natunduga nga impormasyon at tatawagan ta na ni Ronian probably through messenger no para makakuha pa kita na atong kinahanglan nga info tikang naman ha Dolores MPS. So parahan na sumatisihan no Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so mga salamat Daisy Bilisar hadton na balita ano nga kadugangan nga impormasyon may pagisumpay ini nga insidente ano hin paggamit hin peke nga kwarta 1,000 peso bill dida naman habong tuhan Dolores. Ang report ni Daisy, nagadarat ha oras, uy, may dapa na kita, may danala kita sa 1 minutos na lapadamano, ug sa mag-alal sa Jess. Good morning, Jen Golmatico, Maria Gilina Lihion, maupay nga aga. Ay salamat, medyo na okay na no iton aton na panahon, pero diri lagi haptal nga tagya ano pag darala gihapon kamuhin payong pananggahiton uran o tarihti. Bueno, kabarangay adina aton mga notisya na hikay han aton interns from Eastern Samar State University, Hira Alexis nga na Ivan. Unahan talaan ay kabarangay no adto na lokal nga mga notisya. IIEE National President Mabulay binisita han Eastern Samar o binisita ha Eastern Samar State University. Opo. Alright, so adi ato na pamatian ato na detalye ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Binisita Eastern Samar Institute of the Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated President Engineer Robert U. Mabulay han Marso 16, 2026. Engineer Mabulay mapasok nga ginabi-abi han IEE Eastern Samar Interim Chapter nga pinamumunuan ni Engineer Paul O. Perez Jr., Chapter President, og ni SU President Dr. Andres C. Pagatpatan Jr. An IEE SU Student Chapter inagdumarahin welcome program nga sinisentro kan NP Mabulay keynote address ha advancing the electrical engineering profession through national leadership and the Balik IEE initiative. Iniin nasalaming hankan Engineer Mabulay klarado nga bisyon hin pagkakaurusa, profesionalismo, pangkalibutan niya importansya o empowered membership, sugad manan iya advokasya, pag-inspirar han henerasyon hin mga inhinyero pinaagihan leadership development, capacity building o lifelong learning. Gintagan doon ni Engineer Mabulay ang haluag nga mga oportunidad para han electrical engineering como propesyon o para han IIEE nga manguna ha pagtigdong parahan responsable nga pagdumarahan propesyon og serbisyo ha komunidad og ha mga industriya. Aktibo nga nagpartisiparan mga estudyante ha Q&A Leadership Forum an programa in nagtapos sin dialogo han mga opisyales og miyembro han IIEE. Para sumatesehanon ay Ivan Lavado nagbabalita. Samtang kadugangan nga notisya lokal, top 9 nurses board exams, Noemi Corrado, pinasidunggan na borongan
City Council. Ang detalye Alexis Balotabot. Adi aton iya report. Ginpasidunggan ng sangguniang panglungsod ha syudad han Borongan hi Miss Noemi Abing Curado, residente het Barangay Bato ha pakakabuot han ni Kanoybe nga puwesto han Pebrero 2026 nurses licensure examination. Pinasidunggan gihap ang Eastern Samar State University nga ng College of Nursing Allied Sciences han Universidad ha era kontribusyon ha producer hin outstanding nga Boronganon profesional. Pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel T. Chosongko ang mga magbaraloodahan syudad ha pagdohol hin plaque of recognition kanda Miss Corrado kaupo dira iso Presidente Dr. Andres C. Pagatpatan og Miss Rina Glorian Capada Dinhit College of Nursing and Allied Sciences durante han gindumara ha pinakaorhi nga sesyon han konseho han Lunes, Marso 16, 2026 nga gimbuhat sa Exposition Hall. Ini nga pasidungog han konseho in gimparigunan hin SP Resolution number 15 series of 2026 a resolution commending and recognizing Miss Noemi Abing Curado of Barangay Bato, Borongan City for ranking 9 in the February 2026 Nurses Licensure Examination and commending Eastern Samar State University and its College of Nursing Allied Sciences for their contribution in producing an outstanding Borongan professional. Pinaagyan sinurat ni Ma'am Sok Averia, Alexis Balotabot, nagbabalita. Samtang notisya naman kauluhan di adton mga detalye. Kunyong nga commercial flight sa madatong ginangadlaw para na repatriation effort na gobyerno ha Middle East. And detalye adihi Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Madatong yan ang adlaw Pilipinas san unom nga commercial flights lasumpayan pasigi nga repatriation program ang gobyerno tikang ha Middle East. Sigun kan Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, posible nga nakalapag na hanaiya ang pera nga mga pasaheros kahamanan malampuson nga naitabok ha borders san Egypt, Saudi Arabia ngan Oman ha pamaagihin land crossing antis ilupad. Naambothin 75 nga Pilipino an maabot yan na nga adlaw tikang hanunom nga commercial flights. Pira ha mga madatong in mga OFW nga igintabok tikang ha Bahrain tipakadto Saudi Arabia. Second batch tikang ha Bahrain, ngan first batch tikang naman ha Kuwait. Kundiin naabot hin 10 oras an biyahe by land tikang Kuwait ngadto ha Riyadh. Nakabug-usan ang mabutin 1,200 ang government-funded free repatriation o post-repatriation ticket ang naihatag ang gobyerno. Hapag kaya na, may ada 657 OFW ang target para han ikaduha nga chartered flight na iginaandam han DMW o Overseas Workers Welfare Administration o OWA ha masunod nga bulan. Sanglit, dako nga parte ha mga marirepatriate ang maigawas sa pamaagi hin chartered flight. Para sumatasihanon ay Ivan Lavado nagbabalita. Samtang panhatag hin fuel subsidy ha mga driver ha mga probinsya titikangan ha Abril ha na DSWD. Alexis Balotabot at doon na detalye. Radyo Pilipinas Report. Iginplastar na ang panhatag hin fuel subsidy ha mga driver ha iba nga probinsya. Sumalakan DSW Secretary Gatchalian in an goal nira in matikangan in panghatag ha mga probinsya ngin mahumanan Semana Santa o habulan han Abril. Hayana in target nira kahuman ang panghatag ha Metro Manila. Yan ang nga Domingo para ha mga tricycle driver, ha masunod nga Domingo para ha mga jeepney driver, ngan masunod daman ang mga TNBA's driver. Ginuna ang mga tricycle driver kay basar haira obserbasyon ang mga driver ay nusa nga happy nakaguti ay nga kinikita. Kakulup nga adlaw ang pasigi in nirapan hatag hin 5,000 pesos fuel subsidy para ha mga tricycle driver ha National Capital Region. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. May na kita ka barangay 2 minutos na nakalabay ha alas 10 gawas naman kita ha nasod. Notisya ha langyaw nga labnasan Defense Minister han Israel na siring patay na
adto na bago nga leader han Iran adi adto na detalye ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Iginanunsyo ni Israel Defense Minister nga hi Israel Katz San Martes nga patay na daw hi Ali Larijani, Secretary han Supreme National Security Council han Iran, nga ang de facto leader han Iran kahuman mamatayan anay leader nga hi Ali Khamenei. Sumalakan Katz na eliminate na hi Larijani upod ang Basij Commander han Lunes han gabi. Han usa nga annihilation program ang Israel Defense Force o IDF ngan kon siniya Hilarijani na susunog na yana a impyerno. Kundi waray pay kumpirmar han Iran ang nasabi nga panhitabo. Para sumat esehanon Ivan Lavado nagbabalita. Adi naman kabarangay adton sports balita. 83 nga kababayan nga Pinay tatagan hirahin pa si Dungog paparangalan All Women in Sports Awards 2026. Alright, so Alexis, i-detalye daw ini. Radyo Pilipinas Report. Maabot 83 nga Pilipina kaupod ang mga atleta. Para atleta, coaches ngan personalidad ha sport ang paparangalan ha 2026 PSC PCW All Women sa Sport Awards ha Philippine International Convention Center yan ang Biyernes Marso 20. Para ha Lifetime Achievement Award makarawat hira Adeline Dumapong 2000 Sydney Paralympic bronze medalist. Maristelia Torres Atletica Ina Palacios para ha football ngan Lisa Del Rosario ngan Rebecca Jason Watanabe para ha bowling. Para naman ha athlete of the year Philippine Women's National Football Teams kaumanira magdaoghan unang gold medal ha women's football ha 2025 SEA Games ha Thailand. Para naman ha athlete of the year Angel May Autumn nga nakakuha han 5 nga gold ngan usa nga pilak ha 13 Asian para ha Games ha Thailand. May ada 31 nga major awardees kaupod hi Olympic swimmer Kayla Sanchez ngan 34 citation awardees. Tatagan daman han parangal hi Brenda Ramos sinanpan ha master category ngan 7 nga individual ha sport executive awards kaupod hera Julie Amos basketball ngan Roselyn Hang kickboxing. Para naman ha Plim Awards makarawat hira Nisty Peticio boxing ngan Bianca Bustamantes motorsports samtang hi First Lady Lisa Aranita Marcos in makarawat han ina ng atleta Pinoy award para ha iya supporter ha mga atleta. Para sumat istihanon Alexis Balotabot nagbabalita. May na kita sa 1 minutos na nakalabay haala sa Jess. Adi na kita sangkayhan naghinang po sa ato na taramdan na sumat estihanon. Showbiz naman nga mga balita. GMA actress Cheska Fausto, career first over love life. Talaga naman sige daw Ivan idetalye ini. Focus kuno anay ha career ang kapuso actress nga Cheska Fausto. Asya nga diri ilan na step na love life. Siring niya, single ako ever since nag-decide niya maging single. Darakay ko no, bisan ko no, manicure, pedicure, wala ko no niya oras. Ano pa kaya relationship, kaya asya nga, ungod talagin ini kay Cheska Fausto, tutulot iya programa. Hit GMA7. Unaan, afternoon drama series nga Hating Kapatid. Tapos an comedy show o gag show nga Bubble Gang. Tapos natipaarabot pa an Firewall nga kundiin gibibisihi ko no hiya. Nagte-training nga ni hiya pag firing han mga pusil para matama ko no. Asiling hiya nga actually nakailang trainings na rin kami for firing, especially for my character kasi sharpshooter siya. Kaya wala talaga akong time. Para para showbiz balita, Ivan Lavado, iyo kachika. Alright, so diretso natin Ivan, adiliwat nga isa pang pan showbiz.
ano daw lang nga kinaburungan han mga netizen pagpasok Opo, han mga graduate. celebrities in graduation kay ano nga kinaburungan dapat igin kalipay. Sige daw kay ano nga ikinaburong ni han mga netizen. Ivan E. Detali. Radyo Pilipinas Report. Medyo nag-iinit at internet matapos sa question kaburungan ang pipira nga mga netizen ang dadaringan niya pag-graduate han upat nga mga personalidad ha Philippine Christian University o ha PCU. Ano pat nga graduate sa amuhi Geneva Cruz, Angelica Puquizoyulo, Wilbert Tolentino nga ni Sanjna Laparan nga nagtapos han Bachelor of Science in Office Administration pinaagihan ETEEAP program. So ano mitiyano nga AP program. Ini nga program ni programa pinayan CHED or han Commission on Higher Education naging design para han mga busy nga mga professionals. Meaning pwede ka maka-degree bisan waray ka agi han traditional nga 4-year course. Parang flexible in hiya nga pag-eskwela. Nahinabuin ang 86th Commandment on Exercise sa Philippine International Convention Center o PICC ika-13 Marso. Kundi nagpicture, syempre nagpicture mga celebrity pero yung paura na hiring kabarungan mga netizen. May mga netizen nga nag-raise nila eyebrow nga wait lang ko nga tadirungan hira tapos para preyo hira kuan course. So nag-issue talaga. Nahinamu da mga ginaghat ni Ranched nga mag-investigate para naman na makuha niya chika diri la para mga nabuburang diri la ni PCU diri la yan na ngayon niya first time han PCU ni nga issue nga 2026 and 2023 dama may dadamahat naghatag hin cease and desist nga order Ranched tungod han alleged unauthorized programs. So yan na main character talaga ng PCU dara kay ito niya nga issue. So naman ang PCU nga magre-release po kami ng official statement. Hinihintay lang namin ng complete details. So, hindi naman nga hinabo naman din sa PCU. Graduate dami na naman nga graduate dami din ni Manny Pacquiao. Hin master's degree. Opo naman iba nga celebrity sugad kan Carla Estrada nga actor nga Jason Abalos nga JC Chosongko. Asya damaan ton niya programa nga EETAP. Pero dili la naman PCU ang may dahin nga sistema. May dadamanan Arellano University nga may graduate sila Yasmin Curdy, Jong Hilario, nga iba pa. So, papakiana talaga kung legit ba ini o shortcut. Pero kay graduate naman, wala na kahit mahihimot natin sa insada naman. Para showbiz balita, Ivan Lavado, Niyo Kachika. Ipaubaya natin sa CHED yan. Oo, basta happy tayo sa kanila. Opo, happy na lang tayo, nag-graduate na hira. Huwag na tayong maki. At mapanghus. Opo. Diba? Sige. Oo, kaupayla, at least, nagpapakagraduar. Opo. Nagpapakagraduar. Kung ano man, kung may ada, dapat dito hit CHED. Ito ang kaangayan, nga investigasyon. Kaangayan nga lugar. Anyway, kabarangay, 11 minutos na nakalabay haala sa Jess. Temporaryo anay kita nga maglilisensya para naman ito na aton midweek edition. Hataramdan na sumat estehanon. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey nga na mga kabakyang naton dili Master Control Engineers RV ngan Mark. Syempre nato na mga kaupod from ESU. Ivan Lavado. Alexis Waltabot. Yes, hindi hati pen pumida na sa ring boss nga hawha pari nga oras nga ni istasyon utro maupay nga kilip. God bless po haaton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa mas maraming Pilipino sa pagsalang sa plenaryo ng